Alam niyo ba na pangkaraniwan sa ating mga Katoliko na makasaksi ng himala? Tuwing umaten ka ng misa at kinoconsecrate ng pare ang alak at tinapay, nagiging tunay na katawan at dugo ito ni Jesus. Kung Katoliko ka, dapat ay alam mo ito. Pero kung ngayon mo lang nalaman, congrats. At para madagdagan ang inyong kaalaman, ang tawag po dito ay transubstantiation. Pero ang ating Panginoon, minsan tinitake niya to the next level ang himala na ito. Nagiging pisikal na laman na may dugo talaga ang ostya. Kaya mamamangha ka sa simbahang Katoliko dahil unique sa atin ang mga Eucharistic miracles na ito. Hindi ito nangyari sa mga Protestants na may bread and wine ceremony din. Here are the top 10 Eucharistic miracles ever. Kumusta? I'm Jay Aruga, host of this channel. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga tinatawag na Eucharistic miracles. Madalas itong mangyari sa kasaysayan ng simbahan to a point na nakapag-compile si Blessed Carlo Acutis ng marami nitong miracles na ito at nagawa niya ng website. Bisitahin nyo yan. Sa episode na ito, ang 10 may pinakamagandang istorya ang pag-uusapan natin. Kaya, let's go! This is gonna be fantastic. At number 10, the miracle at Santarem, Portugal. Nangyari ito noong 1247 AD. Ayon sa kwento, may isang babae na gustong isave ang kanyang marriage dahil may asawa siyang minamaltrato siya at babaero. Kaya si ate ay pumunta sa isang bruha. Which ang ibig sabihin, ang bruha, para daw matulungan si ate, kailangan daw niya ng consecrated host. And when I say host, hindi ito si Bong Navarro or si Ann Curtis, ostya ang tinutukoy ko. Kaya, ang ginawa ni ate, para magnakaw ng ostya, pumunta siya sa Church of Saint Stephen. Matapos niya magkomunyon, linuwa niya ang ostya at linagay sa isang belo. Habang nasa cloth ang ostya, napansin niyang nagdudugo ito. Napagkamalan tuloy si ate girl na injured ng mga bystanders. Eventually, ay binalik niya ang ostya sa Church of Saint Stephen na up until this day ay nakadisplay ito incorrupt. At number 9, Sokolka, Poland. Noong 2008, wow, malapit ito sa time natin, buhay na tayo nito. Sa isang normal na misa, na maaaring natenan ko, accidentaling nahulog ang consecrated host sa ground. Nung nakita ito ni Father, akala niya ay madumi ang ostya. Kaya nilagay niya ito sa isang tinatawag na vasculum o container na may tubig. Nalito ang ginagawa kapag nahuhulog ang katawan ni Jesus. Dinidissolve sa holy water. Habang nasa vasculum, ay may mga pula-pula silang nakita mula sa ostya. Kaya nilabas nila ito dahil para bang blood clot ang pula na nakita nila. Pinatignan nila sa mga scientist ang ostya. Hindi daw ito blood clot, but a human heart muscle tissue. At buhay pa daw ito. Walang maka-explain as if ang tinapay ay literal na naging katawan, which is yun naman talaga ang nangyayari every Mass. Kung gusto niyo makita ang host na ito, pumunta kayo sa The Parish Church of St. Anthony of Sokolka. Number 8, Buenos Aires, Argentina. Noong 1996, isang consecrated host ang natagpuan ng isang babae sa may candle holder. Inabot niya ito sa isang pare and as usual, nilagay ang nabagsak na host sa isang dish na may tubig upang ma-dissolve. The following Monday, guess what? Nakita nilang lumaki ang host at may bloody substance. Alam niyo ba kung sino ang nag-oversee ng buong miracle na ito? Walang iba kundi si then Cardinal Jorge Bergoglio o mas kilala sa tawag na Pope Francis. Number 7, the miracle of Amsterdam. Hindi lahat ng Eucharistic miracles involved blood and flesh. Gaya nito, noong 1345, isang lalaking malapit ng mamatay ang sumuka ng Eucharist matapos niyang tumanggap ng banal na komunyon. Hindi niya alam ang gagawin kaya tinapon ng pamilya niya ang ostya sa apoy. The next day, natagpuan nila ang ostya intact at hindi sunog. Ang pangyayaring ito ay nag-spark ng isang sikat na pilgrimage in Amsterdam na tinawag na Stil Omgang o Silent Walk na ginagawa pa rin hanggang ngayon to commemorate the miracle of the host. Number 6, the miracle of Blanot, France. Noong 1331, sa isang maliit na town sa France na kung tawagin ay Blanot ka rin! May kagawian nung time na yon na sa altar rail, nagre-receive ang mga communicant sa tongue pero nakasalo ang kamay na may cloth kung sakaling malaglag ang ostya. Yun nga nangyari sa Blanot. Nalaglag ang Eucharist sa cloth. Nung kukunin na ng pari ang host, wala na ito doon. Instead ay may dugo na sa tela. Eventually, ay dineclare ni Pope John XXII
na isa itong Eucharistic miracle. Ang cloth in question na may dugo ay nakadisplay pa rin sa isang maliit na church sa Blanot, France. Okay, ito na ang time na hihingi naman ako sa inyo ng konting lambing. Nakalimang Eucharistic miracles na tayo. Baka naman pwedeng pa-subscribe naman dyan. Also, kung maaari, paki-like na rin ang video at paki-hit ng notification bell para lagi kayong updated kung may bago tayong video. Alright, magpatuloy na tayo. Number 5. Tixtla, Mexico. Sa isang annual parish retreat, habang nagdi-distribute ng communion ang dalawang pari at isang religious sister, napansin ni sister na ang isang host sa ciborium, yung pinaglalagyan ng ostya, ay may dugo. Naluha si sister nung nakita niya ito. Nagpatawag ang bishop ng investigasyon. Same scientist na nag-investigate ng Buenos Aires miracle noong 1996. Ito ang findings. Ang blood type ay AB. Same sa Buenos Aires at sa isa pang Eucharistic miracle na pag-uusapan natin mamaya. Same din ang blood type sa nasa Shroud of Turin. Ito pa ang common sa mga Eucharistic miracles na ito. Ang tissue ng flesh na natagpuan sa ostya ay mula sa puso. At alam naman natin bilang Pinoy na kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Number 4. The Miracle of Lanciano. Ito na ata ang pinakasikat at pinakamatandang Eucharistic miracle na buhay pa rin hanggang ngayon. Legend has it na noong 8th century, isang Basilian monk ay nagdududa sa real presence ng Panginoong Hesukristo sa Eucharist. Kaya habang sinasabi niya ang words of consecration sa misa, naging flesh and blood ang bread and wine sa harap niya. Ang miracle na ito is recognized by the Vatican as authentic. Noong 1970s, nagpa-commission ng pagsusuri si Pope Paul VI sa host. As usual, heart muscle tissue pa rin ang findings sa remnants ng host at type AB ang dugo na buhay pa rin at matatagpuan sa St. Francis Church in Luciano, Italy. Number 3. The Miracle of Cascia, Italy. Noong 1330, isang pari na walang respeto sa banal na Eucharistia ang inatasang maghatid na komunyon sa isang taong may sakit. Dahil pasaway si Father, inipit niya ang ostya sa kanyang breviary. Sa mga hindi nakakalam, ito ay isang liturgical book. Nung ibibigay na niya ang komunyon sa may sakit, nagulat siya dahil nagdudugo na ito. Nawindang si Father, kaya tumakbo siya sa isang Augustinian monastery at humingi ng tawad sa isang pari na nagngangalang Father Simon Fidati, na isang blessed na ngayon. Ginupit ang pahina ng breviary and up until this day ay nakadisplay ito sa Basilica of Saint Rita of Cascia in Italy. Number 2. The Miracle of Siena, Italy. Ito ang second of 2 Eucharistic miracles natin sa listang ito na hindi nag-turn into blood. Ang kwento ay may mga magnanakaw na nagdekwat ng consecrated host sa Siena, Italy noong 1730. Kung bakit sa dinami-dami ng mananakaw ito ang naisip nilang nakawin, we'll never know. Pero isang himala ang nasaksihan nila dahil ang 351 consecrated host na ninakaw nila after 3 days ay natagpuan muli sa Sanctuary of St. Mary Provenzano kung saan nila kinuha ito. At hindi lang yan, napansin ng mga tao noon na hindi nagdedecay ang mga host. Sinubukan pa nga kainin ng isang pari ang host noong 1780 at fresh pa rin ito hanggang sa sinabihan sila ng superior nila na wag nang kainin ang natitirang 230 at isave na ang mga ito. And up until now, almost 300 years later, buo pa rin ang mga ostya na ito. Ang miraculous host ay nilalabas tuwing 17th of each month to commemorate the day they were found noong 1730. Lastly, at number 1, the miracle of Legnica, Poland. Kaya ito number 1 ay dahil itong miracle na ito ang pinakamalapit sa present day. Noong Pasko ng 2013, isang Polish priest ang aksidenteng nakadrop ng consecrated host sa sahig. And by now, I hope alam niyo na ang protocol tuwing may nalalaglag na Eucharist sa sahig. Dinidissolve ito sa holy water. Ayun, may natagpo ang red substance sa ostya. Also, as you know by now, hindi basta-basta ang pag-declare ng Eucharistic miracle. Kailangan ay patignan ito sa mga experts. Kaya pinatignan ng bishop ang miracle sa dalawang independent forensics medicine departments ng dalawang universities sa Poland. To cut the long story short, isa na siya sa more than 100 approved Eucharistic miracles ng Vatican up until this day. Sa video na ito, nakikita natin kung gaano katotoo na ang katawan at dugo ni Jesus ay nasa Eucharist. At dahil dyan, bago kayo sumubo ng susunod na Eucharist nyo, para hindi nyo ito ma-desecrate,
kailangan panoorin niyo muna ang video na ito.